Paano mag-sync ng video at audio sa Premiere Pro? Panoorin mo lang ang video na to. Bakit nga ba natin kailangan i-sync yung audio? Sinisync natin yung audio para mapili natin kung ano yung pinakamalinaw na audio na gagamitin natin para sa final output natin. Punta na tayo sa Premiere Pro. So sa unang example, makikita natin yung screen recording and then talking head. Para makita nyo yung waveform ng audio, pwede nyo i-right click yung audio layer and then click audio gain and taasan natin like 15. Depende naman to sa audio level ng recordings nyo. Pwede nating i-drag to pababa yung audio layer or pwedeng double click yung space na to para mas madali nating makita yung mga waveform. So sa manual syncing, hahanapin nyo lang yung katulad na itsura ng nasa baba. Pag pinday nyo siya, so pag pinress natin siya, naglulup na yung playback. So yan yung original audio ng sabay. Ito yung nasa talking head lang. So pag pinress natin siya, naglulup na yung playback. At ito naman yung audio ng screen recording. So pag pinress natin siya, naglulup na yung playback. Masyadong noisy yung isa dahil tinaasan lang natin yung gain. Pero since mas maganda yung audio natin sa una, yun yung gagamitin natin as main audio. Dito naman tayo sa example 2. Kanina, may dalawang video layers tayo na pinag-sync o pinagtugma. Ngayon naman, isang video layer na may audio at isang external audio. Kinuhanan ko to nung kasal ng kapatid ko. Ito yung tunog niya pag sinolo natin yung video recording. At ito naman yung external audio. So kung kanina ay manual yung ginawa natin, ngayon naman gagawin natin yung automatic syncing. Ang unang step lang is i-highlight nyo yung dalawang layers, right click, and then synchronize. Pipiliin lang natin yung audio and then yung track channel number 1, then hit OK. Bali, automatic nang mare-recognize ng Premiere Pro yung audio waveform. So pag pinlay natin siya, so yung speed ng synchronization is nagdedepende sa haba ng video or audio na sinisync mo. Paano naman kapag sobrang haba ng video mo, tulad nitong play na isisync natin? So kapag ginawa natin yung steps kanina, highlight all, and then right click, and then synchronize, click OK, matagal niyang ipaprocess yung audio. Siguro yung almost 2 hours nito is like 15 to 30 minutes. Ganun siya katagal. Ngayon, para mapabilis natin yon, tulad ng kanina, imamanual nyo lang siya, pero gagamit tayo ng marker. Para masync natin, hanapin lang natin yung peak, or hanap kayo ng reference nyo, like etong isa na to, yung peak niya. Zoom all the way in. Pwedeng ito. Press M para magkaroon siya ng marker. And then, zoom out kayo. And then, sa baba, hanapin nyo yung kamukha niya. I think ito yon. Zoom in nyo ulit. And then, press M. So, para ma-sync siya, tutok nyo lang yung dalawang marker. Makikita nyo, iilaw or magha-highlight yung mark niya sa ibaba. So, ibig sabihin, magkatapat na siya. Okay, balik tayo sa example number 2. Minsan, hindi masyadong synchronize yung audio natin at yung video natin. Makikita nyo yung waveform nito na hindi siya ganun kapantay sa peak netong external natin. At pag inusad natin siya by pressing Alt plus arrow keys, hindi siya sumasakto. Ang solution dun is i-click nyo yung menu button na to and then click Show Audio Time Units. So kapag ganito na yung view natin, pwede pa natin siyang i-zoom ng i-zoom hanggang sa makita natin yung audio waveform niya. So, pwede natin siya ngayon i-drag at itutok dun sa kapantay niyang waveform. At mas masisync natin yung audio sa video. Dahil kung ano yung sampling rate ng audio natin, yun yung increments na pwede nating i-move sa audio. Kung nakatulong yung video na to, click mo lang yung like button at mag-subscribe sa channel at ring mo na rin yung bell para ma-notify ka once na nag-upload ako ng video tulad nito.